Mga hakbang naman ng DOLE sa pagtiyak sa kaligtasan ng mga manggagawa ay pag-usapan natin with Maria Teresita Cueco, ang Executive Director ng Occupational Safety and Health Center. Director, magandang araw. Magandang araw, Aljot, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig po ngayon sa Laging Handa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang monitoring ninyo sa pag-comply ng occupational safety and health standards ng mga business and office establishments so far, ma'am? Ma'am, tinutuloy Opo. po ng DOLE po ito. Pero ang tanggapan po namin ay hindi na po sa inspection, kundi sa mga pagbibigay ng training. Iba po, ang mga regional offices po ng DOLE, sila po ang nagmo-monitor at nag-i-inspect ng mga workplaces at yung tinitingnan po nila yung compliance to general labor standards and the occupational safety and health standards. Patuloy naman po yun. At yan po ay isang mandato na talagang tinutugunan po ng DOLE at ang regional offices po. Sa inyo impormasyon, ano po karaniwang mga violation ng mga business and office establishment dito sa occupational safety and health? Usually po, ang nauunad dito yung mga personnel. Kasi hindi ho nila yung mga nasa batas po ng safety and health na may mga safety officers na dapat sila po yung mga de-develop at nag-implement ng mga programa ng kaligtasan sa lugar ng paggawa. Karamihan po ng usually sa mga micro, small establishments, may pagkukulang po doon. So kanina nga po, nung pinag-uusapan ho ninyo yung micro establishments na yan yung tinitingnan natin na magiging key generators para sa ekonomiya ng Pilipinas, tumutulong na rin po ang DOLE para makapag-comply at makakaroon ng mga kailangan yung required safety officers, pati dito po sa micro establishments. But usually yan po, tapos kasi kung walang safety officer, wala rin po yung mga safety and health program na dapat yan yung mga ginagawa at mga tinitignan at ini-implement sa mga lugar ng paggawa. So dito yung mga usual violations po na nakikita sa mga workplaces, sa inspection. Alright. Ano po ang inyo pong mga hakbang sa mga hindi po sumusunod sa occupational safety and health standard? Di ba ho, kasi sabi ko nga po yung pagkukulang ng safety officer, no? Ngayon, ang ginagawa po ng DOLE ay nagbibigay po ng ang tinatawag nito yung technical assistance visits. It's a form of inspection, pero ginagather po itong mga micro establishments that are in an area at tinutulungan ng mga DOLE personnel in helping them comply. At sa safety and health standards naman, kung wala doon po yung mga safety officers, ang OSHC, ang aming tanggapan na po, ang nagbibigay together with our partners ng kailangan na training para sa magiging safety officer ng micro-establishments. Nakapag-commit ho kami na we will be doing more than, reaching 50,000 safety officers for micro-establishments for the year. At ito ay bibigay po ng DOLE ng libre. So, yung mga iba naman ay nakatapos na. Ito mga sumusunod na buwan ay paiigtingin pa po ng DOLE ang pagte-train. Nandun na rin po yung pangangailangan ng first aiders. So doon po, kasi kailangan po sa itong mga micro-establishments, yung first aider at safety officer level 1. So nandun ho yung pagbibigay ng DOLE at ito na yung libre kasi nag-tie up po tayo with the Philippine Red Cross para mabigyan ng tamang first aid training itong mga micro-establishments. Okay, may tanong po si Sheena Torno ng SMNI. May hakbang ba ang Occupational Safety and Health Center sa nangyaring aksidente noong nakarang linggo kung saan patay isang construction worker at sugatan naman ang tatlo nitong kasamahan matapos sa pagguho ng pader sa isang gusali sa loob ng Quezon City Hall? May pananagutan ba ang kontraktor? Opo, ganito po yan, kasama po, tulad ng sinabi ko sa inyo, sa mga ng regional offices, ang pag-iimbestiga nitong mga aksidente. So alam ko po pumunta na po ang regional office ng NCR
doon po sa nangyaring aksidente at nag-imbestiga na po. Yung may mga, siyempre kung may nakikitang mga violations kaya nangyari po ito, ay magbibigay po ng findings doon po at ito na po ang proseso na gagawin ng National Capital Region following the accident investigation. So may role po ang Department of Labor and Employment, yung regional offices, dito sa mga aksidente nangyayari dahil sila po yung mag-iimbestiga din po. Paano ba o saan dapat lumapit ang mga manggagawa o kahit na sino na gustong mag-report po ng mga establishment na lumabag sa OSHS? Okay. Kung meron hong mga complaints, pumunta lang po sa the nearest regional field office or may district office pa po of the DOLE para ihain po ang kanilang mga complaint. Tatanggapin naman po yan ng DOLE at ibibigay po nila yung mga dapat na proseso na susunod na gagawin po ng mitong mga complaints kasi kung sa lugar ng paggawa, kung kailan inspeksyon, di pupunta ng DOLE yon. Pero kung may grievances naman po, meron tinatawag na single entry approach, pag-uusapan po ng management at ng labor, nandun ang DOLE, so iba naman din ang approach na yun. Pero doon po, the complaints can be filed in the nearest DOLE Regional Field District Provincial Office na malapit na, yun yung closest to the workplace po. Alright. Mensahe o paalala na lang sa mga kumpanya o mga manggagawa po, pati ng mga empleyado. Go ahead po, ma'am. Oo, ngayon po talagang nakikita natin ang importansya ng kaligtasan at kalusugan. Nandito pa rin ang COVID at ang COVID po ang isang malaking example ng ng isang issue na hindi lang sa workplace pero pati workplace ay naapektuhan. Tingnan ho yung mga healthcare workers natin, pati tayo sa opisina, tayo mga empleyado at nagkakaroon ng sakit ng COVID. Nandun ho ang importansya na masusunod ho, na dapat sundan natin ang public health protocols, ang masking, safety and health po lahat ito dahil ito yung kaligtasan na kinakailangan natin para matuloy-tuloy po ang ating sa trabaho at hindi tayo magkakaroon ng sakit. So, yan lang po. Meron na ho tayong safety and health law. Meron na po tayong standards. At yung IRR po ng safety and health law ay matagal na ho dapat natin sinusunod. Kung may mga tanong po kayo, nandun po ang DOLE, ang Safety and Health Center. You can always email us po. Nandun kami sa tignan nyo na lang po or i-google nyo OSHC. Sa DOLE naman po, ang Bureau of Working Conditions, or any regional offices, kung may katanungan po kayo on safety and health, at nandito naman po kami para makapagbigay ng giya o makakatulong po sa inyong mga tanong o mga concern ukol sa safety and health po. Thank you, Ma'am Maria Teresita Cucueco ng Occupational Safety and Health Center. Ingat po, ma'am. Thank you din po. Thank you din po.